nanalo ka naman ng Stag Breeder of the Year. Ano sa iyo yung pinaka-ideal na style kapag stag? Dati gusto ko yung unlipid talaga. Gusto ko ngayon yung may angat siya, saka may utak, sa may power din, may cutting. Yun lang hinahanap ko sa inok na. Di ko na hinahanap yung unlipid nila. Di ko na hinahanap yan. Dati, unlipid yung mga manok ko dito. Tingin ko, lakas pumalo sa taas. Ginaganon lang ng kalapit agad. Mga master, kumusta? Hinaot okay ra ka? In today's afternoon, master, nandito tayo sa Mualbual, Cebu. Binisita natin ang isang kaibigan natin na magmamanok and also a seafarer. No other than the owner of Wild Rooster Game Farm, Mr. Art Binyalit. Good afternoon, master. Good afternoon, master. Greet ka sa ating mga subscribers. Shout out dyan sa lahat ng followers ni Birada Master. Master, parang mga 2 years na siguro, no? Last time na nakabisita ako dito, daming mga improvements na. Lumaki yung cording area, dumami yung naka-cord. Ano yung mga bloodlines na nandito ngayon? Ganun pa rin yung bloodline namin, yung tatlong kulay na yung Hatches, yung Boston Roundhead, saka yung Gray. Saka may mga bago kaming mga sweater. Yun lang yung mga... Gaano kahalaga yung pagiging consistent with the base bloodline? About sa Hatches, nalo sila. Yun yung nahanap doon sa pinapadala ko sa Pangasinan. Yun yung nirecommend nila, yung mataas yung panalo. Around 11 hatches na pinadala ko doon, yung nanalo, 8. Bakit kaya nananalo yung mga hatches niyo, master? Ay siguro sa magandang pagpapalalaki, siguro maganda yung sistema namin dito. Also the handler na nakakuha sa amin. So yung mga bloodlines na continue yung pinapropagate or binibreed is based from the feedback ng mga nakakuha sa inyo? Yes, master, ganun. Kasi palaging ako nag-update sa kanila kung ano yung nanalo. Kasi minsan din may nakakuha ng hatches doon banda. Hindi maganda pero yung ibang nabigyan ko, kaya kinukuha ko yung mga marking na bigay ko sa kanila. Yung sa 6-pole na crosses namin, pag may dugong Boston, yung sweater, mas mataas yung percentage na manalo. Hindi ko nilalagyan yung gray ng Boston. Ano lang talaga yan sila, hatch gray lang talaga yan sila. Nagkukuha lang ako ng ibang lahi, saka nag-develop ako, pinapasukan ko ng hatches din na yung hindi siya matapang, para hindi gaanong matapang yung ulo nila pag kinikondisyon na. Ano yung hatch ninyo dito? Yung hatches ko galing kay yan, nakuha ko dito sa kaibigan namin, kay Dr. Kamura. Yung handler ko nabilhan ko. Mura lang yung dati, ngayon bumili na ako sa kanila, mamahal na. Kasi nakita din nila yung hatches dito, yun ang nagpadala ng score. Kaya bumalik ako doon, bumili na ako. Dati binibili ko lang, hindi umabot 20 yung tryo. Isang manok na, binili ko, 20 na. Sabi ko, sige, ganun man talaga. Bayad. Kasi maganda yung score. Ano nga yung nakuha nyo? Stag Breeder ba yun? Stag Breeder of the Year kami dito. Saka ngayon, meron na naman yung open. Maganda ngayon yung opening lang ngayon kasi malaki yung premyo, 500,000 na. Saka 10 stag pa rin. Walang specific na hats yun na bloodline, like yung Maclean. Maclean yun? Pag dark, yan yung leaper namin. Pag may light dito sa bandang niya, Pulok. Yun yung mga Maclean namin. Parang dark talaga yung leaper. Dalawang komposisyon na hatches, yun ang gusto kong palaging hinahanap. Pero Hatch to hatch? Hindi ba sila mainitin? Kasi itong leaper namin, hindi yan, cool yan siya. Kaya yan yung inanaw ko sa mga Maclean. Kaya yung hatches din, pag ginacross ko sa 5K, nakuha ko ng bibot, hindi gaanong sobrang init ng ulo nila. Kaya hindi ayaw ko. Kaya sabi ko, dito na lang, winala ko yun kasi kunti lang yung panalo nila. Sabi ko, kasi hindi siya pwede pang stag. Siguro pang bull stag na, para hindi siya ganong mainitin siguro. Itong mga grays mo, same pa rin yung blood composition nila? Itong grays ko, yung old gray na signature namin, may halo na tong infusement, yung nakuha ko kay Kodja.
yung mga gray na dyan, Lari. Larry Romero gray. Yan yung inimfuse ko lang nila. Saka wala pang nag-ano din dito sa lahat ng nagbumili ko. Hindi po ginagawa palagi nilang ano. Material. Oo. Sabi ko, tinitanong ko. Para sa iyo, Master, nanalo ka naman ng Stag Breeder of the Year. Ano sa iyo yung pinaka-ideal na style kapag stag? Kasi malapit na yung stagan ngayon. Dati gusto ko yung unlipid talaga. Gusto ko ngayon yung may angat siya, saka may utak, sa may power din, may cutting. Yun lang hinahanap ko sa isang na. Hindi ko na hinahanap yung unlipid nila. Hindi ko na hinahanap yan. Dati, unlipid ano ko dito. Pero sa tingin ko, lalo sa taas. Ginaganon lang ng ano, laban tay agad. Mas maganda kasi minsan may lahat mo hot chest. Okay lang kasi drag. Hindi mo man yan ano mapili. Oh, ito yung ko. Kaya sabi ko hindi tayo pwede. So nag-stick ka na lang doon sa parang regular lang, no? Oh, regular lang na doon, style. Yun yung para sa iyo na mas lamang sa stagan. Yung mature siya na hindi yung Palo sa hangin. Yung Yung sa katawan talaga. Katawan talaga yung ano niya. Hindi ko gusto yung panay marami ganun na rapapap. Gusto ko yung nasa harap niya ganun. Tinitira, hindi yung nasa taas lang. Dito sa mga bloodlines mo, ano na linyada yung nagbibigay ng utak or yung calmness, timing? Itong Boston Roundhead na inano namin, pina-improve namin, na nakuha ko sa kanya-kanyang breeder. Ito yung di ko talaga inaalok na ito bilhin nyo. Parang special sa akin to, ganito, dito ka lang, ganun. Di ko na inaalok. Hindi, kasi manok na yan, alam ko kasi yan. Pero kaya hindi ko yan gaanong binibigay sa mga tao na inasabi ko, ito boss, kato, ganito. Gusto ko, yan bilhin nyo. Kasi yung Boston na yan, kahit hindi siya maganda tingnan, pero palaging umuwi na mga papanalo. Yun yung importante. Yan yung nanuhan ko sa kanya na kaya mo pag ano sa rueda. Kasi kahit spectacular sa bitaw, gwapo yung nasa cording, gwapo kung pumorma, pero pag hindi nakauwi ng panalo, walang kwenta. Ganun din. Dito, Master, kontento ka na sa bloodlines mo? Kontento na ako dito. Gusto ko lang every year may makuha akong pang-infuse. Every year ako nag-upgrade sa materialis ko. Kung nakita ko na ito pangit to siya, pinakal ko na. Kaya nagsilik ako ng 2 lalaki palagi sa any bloodlines para may maanuhan ako, ipa-partner sa iba. Each year, Master, ilang heads yung production mo dito? Ngayon, yung season namin dito siguro nasa 600 siguro lahat. Yung mako-cord dyan? Yung nako-cord lang namin, mostly nasa 180 ngayon. Kaya tapos magre-release ka for pwedeng i-sharing natin yung mga harvested na talaga. Ganun na nasa talaga. cord area na. Yung mga harvest. Marami kang available. Nakita ko bumisita dito si Sir James Ang. Nakakuha sila sa early bird 20 piraso. Saka 20 din sa local. Saka bull stag 7 piraso yung nakuha nila. Nagtaka nga ako kasi nag-video call yung kaibigan ko nandito na sa farm. Saka pinakita niya sa akin, may taong incheck dyan Kaya natutulog ako sa amin. Kaya sabi ko, sige, hintayin mo ko dyan, punta ako. Dito, maulan yon, pumunta sila dito. Ngayon, Master, marami ka pang available o ubos na rin? Meron pa, pero hindi nag-ano kasi, pero yung yung national ko, na 30 piraso, 35, sa makagusto, sa makauna lang, wala mang reservation dito sa mga kasi open to lahat sa mga buyer na gusto ko. Sa gusto. Nangangilis-kis ka pala. Yun yung mga agimat ba? Isa din yan. Yung kayo, breeder of the year, nangaliskis kayo nun? Yung papa ko magaling naman sa kaliskis. Hindi naman natin yan, yung maganda yan kasi minsan, nakakatulong din yan. Kahit ako, hindi ako na sa lang ang gusto ko. Kaya ilang beses na ako sinabihan ng ama ko, yan ban mo yan. Ganyan mo, pag
ano, pabitaw, ganun mo, ganun. Mm. Nakakatulong din sa ano. Oo. Kasi pag ngayon, wala. Yung mga bagong henerasyon, hindi na tumitingin sa kaliskis. Yun nga. Kaya, Yung iba pa, tagal ko mga na white din yan, legs. hindi ko man makuha. Kaya, tanong lang ako sa sino yung tao pumunta dito, tingnan mo yung paa. Meron ba yung ano, ganun. Ganun, ganun. Para matuto ka. Hindi, pinatingnan ko lang, yung manok na yan, may ano ba, may agimat ba yan, o ganun. Ganun lang ako. Yung kaibigan ko, marunong din siya, kumilatis ng mga Mga ayos man din legs yan, ba, ganun. white legs, long-legged, short-legged. Taga Mingladilla yung manuka doon, kaibigan ko. Ayos din yan. Advice mo na lang sa mga gustong pumasok sa ating hilig. Advice ko lang sa lahat ng kanukis natin, mag-alaga lang ng saktong kapamaraan, magbili ng manok, huwag kayong magdamot sa isang buyer na bilhan nyo. Magkano, tawadan nyo kunti, pero huwag yung sobrang tawad naman. Saka doon kayo, magsilik kayo sa kaibigan nyo na pwede mabigyan kayo ng magandang deadline. Usapin nyo, ganun lang, master. Saka yung pirang pang pamilya, huwag lang isama kasi dyan nasisira. Yung mag-alaga lang, sakto-sakto lang. Saka kan din, maintain lang ng cleanliness. Saka may ka sa mga tao na pwede mo pagkatiwalaan. Yun lang, master. Parang dumami kayo ngayon, master. Ang dami mo ng tauhan, no? May addition kayo. Dalawa naman dun. Yung isa, punta lang yan dito. Pag may nahanda kami, magpapatulong ako. Tulong-tulong. Saka magpatulong po ako sa ibang mga kaibigan, yung mga handler ko. Baka may gusto kang i-shout out, master. Pasalamatan. Shout out ko sa tanan na kong buyer. Hindi ko na maisa-isa. Shout out sa inyo. Good luck sa saka more wins. Shout out ko sa mga kaibigan ko dyan na kabaro ko. Sila si Kennedy sa Romblon, saka si paring Ed sa Paranaque, saka si Boss Pipito sa Pangasinan, saka yung nakuha ko din sa Camotes, saka yung sa Zamboanga. Shout out mga amigo. Thank you so much mga master for tuning in into this episode, ating Saturday viewing habit. Sana may nakuha kayong knowledge ngayon, no? Please continue to support me by subscribing this YouTube channel, New Berada Master TV, my Facebook na Berada Master, TikTok account GM Berada Master. Yung Facebook mo pala, master, ano yung Facebook? Art Junior Binyalit. Art Junior Binyalit. Mula na lang dito sa Mualbual, Cebu, sa Wild Roaster Game Farm. Kasama natin ang may-ari si Art Binyalit, Berada Master. Salamat, master. Thank you, master.